Inihahanda na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga kasong isasampa laban sa mga suspect sa ni-raid na illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Kasong human trafficking at posibleng paglabag sa anti-cybercrime law ang isasampa laban sa mga suspect. Karamihan dito ay mga dayuhan, ngunit may ilan ding Pilipino na kasama rin sa sasampahan ng reklamo. Combination po ito eh. May mga Pilipinos, but mas marami po yung mga foreign national. And some of them, when we check, parang dami. Mga dami po. And the roles are? Sa SEC po, President, Vice President, Treasurer, the normal thing na nakikita niyo po sa mga registration. Dalawa dito ang boss at tatlo ay pugante mula sa ibang bansa. Kabilang sa itinuturing na boss si Wu Lifeng, ang Chinese national na nahuli sa paligid ng Lucky South 99 noong nakaraang Sabado. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, mayroon itong kaso ng violent crime sa China. Sumasa ilalim na rin sa forensic exam ang kanyang cellphone para lalong lumakas ang ebidensya laban dito. Isa sa mga concern ng PAOK ngayon ay ang mga witness laban sa mga suspect. Sa part po ng PAOK, talagang nagtayo po kami ng sariling witness protection office. Informal pa yon. But the main intention there is to assist yung mga witnesses po natin dahil alam namin na kaya po silang bilhin ng sindikato at kaya rin po silang ipapatay ng sindikato. Wag lang po silang lumutang na witness. May alinlangan din ng PAOK kung walang alama ang mga LGU sa POGO operation sa kanilang lugar dahil mahirap itong itago. Ayon sa PAOK, ilan sa palatandaan na may POGO operation sa isang lugar ay una, bukas ang establishmento kahit hating gabi. Maraming nagkalat na foreign national sa paligid at mga negosyong nagsulputan ng mga foreign national sa lugar. Samantala, kahapon sa pagpapatuloy ng search operation ng PAOK sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga, kabilang sa mga nadiskubre ay military badge, GPS tracker, ilan pang set ng military uniform, 9mm pistol, mga bala, combat boots, mga bolt, computers, cellphone at SIM cards, high-end KTV bar na may prostitution area. May nakalagay na PLA sa butones ng isang uniforme. Mayroon namang nakalagay na Chinese Armed Police Force sa isa pa. Mayroon ding emergency tag o dog tag na nakalagay sa ibang mga military uniform. Ang pangalan sa Chinese character at maging ang blood type ng may-ari. Posible umano na ginagamit lang ito bilang props o kaya AWOL, retired, decommission at posible ring active ang may-ari. Ayon sa PAOK, pinapa-verify na nila sa Chinese Embassy ang mga uniforme. Tirahan ng mga nagdatrabaho rito eh. Tulugan talaga to. May mga uniforme talaga tapos may mga pang-officer pa, di ba? Pero hindi natin uulitin ko ano pa yan, ipapa-investiga pa natin. At hindi pa natin alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not ruling na ginagamit na to agad dito. Okay? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.